Pag-aralan natin ang mga structure ng mga amino acid, Part 1. Bago nyo panoorin ito, paki-review muna itong mga functional groups na natutuhan nyo sa organic chemistry. Ang mga muscles ng ating katawan ay gawa sa mga protein na binubuo ng mga amino acid molecules. Ang isang amino acid molecule ay may central carbon atom na may amine group at carboxylic acid group. Amine, acid, amino acid. May hydrogen atom din palang nakabond sa central atom at isang variable functional group na tatawagin nating Q. Pwede rin nating isulat in condensed notation ng ganito. Tandaan, yung central atom ng isang amino acid ay laging may amine, carboxylic acid at hydrogen. Yung Q naman ay paiba-iba sa bawat amino acid. Pag-aralan natin ang mga variable group ng maayos at madaling tandaan. Simulan natin sa pinakasimpleng mga amino acid, sina glycine at alanine. Kay glycine, ang Q niya ay hydrogen lang. At kay alanine, methyl group naman. Simple lang, di ba? Mula kay alanine, pwede nating makuha ang structure ng 6 na iba pang amino acid. Kung papalitan natin yung isang hydrogen ng methyl group ng benzene ring, phenylalanine na siya. Alanine na may phenyl ring. Kung maglagay naman tayo ng hydroxyl group sa para position ng phenylalanine, mabubuo natin ng tyrosine. O di ba? Hindi naman mahirap. Balik tayo kay alanine. Kung ang ipapalit natin sa methyl hydrogen ay hydroxyl group, serine na siya. Kung silyl group, cysteine. Kung carboxylic acid, aspartic acid. Kung amide, asparagine. Nakilala na natin ang pinakasimple na sina glycine at alanine. At mula kay alanine, 6 na amino acids pa ang nakilala natin. May parts 2 and 3 pa, abangan. Did that make sense?